Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating 178 day ng ating sharing and devotion video. And today is Tuesday and tomorrow will be Wednesday. So, antabayanan ang ating mga susunod na kaganapan sa ating buhay. So, bago po tayo magpasimula ng ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, syempre huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon para sa buong araw na ating napagtagumpayan. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon, pinupuri at tinadakila kayo at nagpapasalamat Panginoon sa lahat ng mga ipinagkaloob niyo sa amin Panginoon. Sa buhay, kalakasan at tininga, lalong higit Panginoon, kaya kami ay nakakatayo at kayang maglingkod sa inyo Panginoon sa abot ng aming makakaya Panginoon. Ganyan din Panginoon, sa mga blessings, sa mga tests and trials, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, ay nagpapasalamat din po kami dahil ito ang nakakapagpatibay o nakakapagpatatag ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, dadako na naman kami muli sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Tilangin namin, Panginoon, na kayo ang mataas at mapapurihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At kayo ang may kakayahan, Panginoon, na humipo sa puso, isip at espiritu ng bawat isa nang sa gayon ay tanggapin kayo at papasukin sa kanilang buhay, Panginoon. We pray, Lord God, na hindi lamang ito mapapakinggan ng bawat isa, Panginoon, kundi maisa sa buhay din namin at maia-apply sa aming pang-araw-araw na buhay upang kami lumakas, tumibay ang aming pananampalataya at we will grow more into Christ-likeness, Panginoon. At nawa po, Panginoon, na hindi ang aming kaluwalhatian o glory, Panginoon, ang makita ng mga tao, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay ang inyong kabutihan at ang inyong naisin, Panginoon, na masunod namin, Panginoon, ang go therefore and make disciple of all nation, Panginoon. Kaya po, Panginoon, muli binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 21:5. Ayan. Tungkol sa pagkawasak ng templo. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, tomorrow yung katapusan. Message, dito naman ay pag-uusapan ang tungkol sa pagkawasak ng templo. Dahil may ilang mga tao daw na nag-uusap tungkol sa templo kung gaano ito kalaki at gaano kaganda ang mga bato na ginamit dito. Application, kung noong panahon na iyon ay pinupuri ang mga templo, tayong mga makabagong templo ng Diyos ay dapat kakitaan din ng ikapupuri ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kinikilos, ginagawa, asal at pananalita ay pupurihin o kukutyain ang Diyos ng mga tao. Kaya nga, ang Panginoong Yesus ang mabuting halimbawa kung paano tayo dapat mamuhay. Dahil kung sumasalamin, nagniningning at makikita ng mga tao ang katangian ng Panginoong Yesus sa atin ay madali mo silang mailalapit at maaakay palapit sa Diyos. Gaya dito sa halimbawa na may malalaking bato, maganda at palamuti sa templo ay namangha sila. Mula sa mga handog ng mga tao iyon, subalit sa atin ang Panginoong Yesus ang may walang kapantay na handog. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga. Maraming tao during that time dahil nga ang Jerusalem, ang main area ng pagsamba at pag-aalay para sa Diyos Ama ng kanilang mga handog. Ayan, maaari nilang madala sa templo, diba? So, may iba nagdadala ng mga mamahaling mga bato, mamahaling mga alas o ginto, mga mamahaling bagay. Kasi puro mga mamahalin, di ba? Pero sabi dito sa aking paliwanag na tayo ang makabagong representasyon ng templo ng Diyos, di ba? So, kung noon ay ang templo ng Diyos ay gawa sa bato, ayan, o gawa sa anumang mga bagay, maaring bakal, ginto,
tanso o pilak, di ba? Pero sa panahon natin ngayon, dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus, ay tayo na ang new temple ng ating Panginoon, di ba? Na kung saan sa atin bilang mga templo na tinanggap ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at ang ginawang pagliligtas sa sangkatauhan, ay nananahan na sa atin ang banal na espiritu ng ating Panginoon, na kung saan, di ba, we can directly pray to God and ask our petition to the Lord na kung paano ingatan niya tayo, bigyan ng mga pagpapala, di ba, pasaganain ng buhay at mabuhay ng ganap at kasiyasiya, di ba? Dahil sabi nga ng Panginoon sa John 10:10 that the enemy or Satan and his alagad come into this world to steal, kill, and destroy us and our faith to God. But our Lord Jesus came into this world to save us, ayan, and for us to have an abundant life, diba? So, ano ba mga ibig sabihin ng having an abundant life, diba? Na kung saan never lacking, never missing. Kumbaga, lahat ng mga pangailangan mo ay nabibigay ng ating Panginoon. Hindi sinasabing yung mga luho or mga karangyaan, di ba? Bagkus yung ating pangangailangan, di ba? Kung kailangan mo ng karunungan, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung kailangan mo ng lakas ng loob, ibibigay sa iyo ng Diyos, di ba? Kung kailangan ng matinding pag-iisip or magandang plano para sa isang bagay na ninanais mong magawa, ay idalangin mo at hingin mo sa ating Panginoon. Kaya nga ang salita ng Diyos ay ask, seek, and knock, which is overall, ito pa rin ay ask, di ba? Nag-acronym na ask, seek, and knock, 'di ba? So, katukin natin ang pintuan ng panalangin para sa Panginoon nang sa gayon ay matupad at mangyari sa atin ang kanyang kalooban. Hanapin natin ang tungkol sa mas marami pang malalaman tungkol sa ating Panginoon at mas mapapalalim yung ating pananampalataya sa kanya. And yun na rin, ask, hingin, and seek. Ayan, hahanapin natin, 'di ba? Ano ba yung sinasabi sa Biblia tungkol sa ganitong bagay, diba? So, tayo sa ating pagdi-devotion is kinukuha talaga natin siya sa Bible verses at nagkakaroon lamang tayo ng mga paliwanag, message o application na mas madaling mauunawaan ng ating kapwa kapag ito ay atin ng naipaliwanag, diba? So, ayan na nga, ang Panginoong Yesus ang best example kung paano ka mamumuhay, magsasalita, kikilos, diba? Na kung saan, ang kapwa kasi natin is primarily are observant. Ayan, so, oobserbahan ka, ito bang taong to masungit, ito bang taong to mabait, ito bang taong to magagalitin, o itong taong ito ba ay talagang makikita mo sa kanya ang Christ-likeness, diba? So, ang ating kapwa ang makakapagsabi nun at hindi tayo, diba? Pero nawa ay sumasalamin nga at nakikita ng kapwa sa atin na ang Panginoon ay sumasa atin at hindi tayo maging dahilan ng kanilang pagkatisod sa pananampalataya. At ayan, kapag nakikita sa atin ng kapwa natin ang mga katangian ng ating Panginoong Yesus, ay madali natin silang maaakay into faith, di ba? Na hindi tayo mahihirapan na ipaliwanag sa kanila, ipaintindi sa kanila na ang Panginoon ay nagnanais na lahat tayo ay mapunta sa kanyang kaharian. Kaya kung tayo ay na well-equipped, ayan, natutunan ng discipleship, leadership, at kung kayo ay mga nag-aral din ng mga theology or pagpapastor, di ba? Yan po ay huwag nating sarilin lamang, kundi ating ibahagi sa ating kapwa nang sa gayon ang ating kapwa ang magsasabi na alam mo nakaka-bless ka, alam mo sobrang laki ng utang na loob ko sa iyo dahil tinulungan mo ako sa ganito kong sitwasyon, 'di ba? So sabi nga, hindi sa atin yung papuri, hindi sa atin yung pasasalamat, kundi sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin at tayo ay instrumento lamang ng ating Panginoon para maabot ang ating kapwa na ating nahawakan, ating nakikita, ating naririnig, ating nararamdaman kung ano ang nararamdaman nila. Dahil ang ating Panginoong Hesus na ang unang makaramdam kung ano yung mga nararamdaman ng mga tao sa paligid niya, diba? And our Lord is so sensitive for all the needs of the people. Alam niya kung nasasaktan, alam niya kung masaya, alam niya kung nalulungkot o namumroblema. And God
has the solution for all our problems. At sabi nga, pag walang solusyon, ibig sabihin hindi problema. Pero pag may solusyon, problema yan. Pero do not worry because the Lord can handle all our problem, all our stress, all our anxiety, and yun lahat ng nakakapagpa-worry sa atin. So, just put our trust into the Lord and know that He is able, that He knows what is best for us, and may inihahanda siya na mabuting plano para sa bawat at isa sa atin. So, kagaya sa aking buhay, hindi ko na ilalayo ang pagiging halimbawa, di ba, na nakikita natin na naglilingkod ako sa ating Panginoon, pagkatapos ay naglilingkod ako ng maayos at matiwasay sa aking mga dating amo. Pero ang Panginoon ay may ginawang panibagong paraan at panibagong plano para sa akin. So, ako ay laging magsusurrender kay God, and whatever the Lord asks me to do, ayan, we shall go and make disciple of all nations. So, nawapay may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video, and let us all end up into prayer. So, let's pray. Ama naming Diyos na mapangyarihan sa at narito po kami, Panginoon, pinupuri at dinadakila kayo, Panginoon. Salamat sa mayaman ninyong mga salita, Panginoon. Tutunay nga, Panginoon, na ipaunawa niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, that we are the new covenant temple ninyo, Panginoon, na kung saan hindi na namin kailangang pumunta pa sa mga templo o mga bahay dalanginan, Panginoon, but directly we can pray, we can glorify, we can praise you, we can worship you, Lord God, kung nasa saan man kaming lugar, Panginoon, kahit sa itaas man ng bundok yan, sa gitna ng dagat, o sa himpapawid, Panginoon, ay pwede kami na agarang makalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ay Diyos na may lalang ng lahat. At kung paanong tinanggap namin ang inyong bugtong na anak na si Jesus sa aming buhay, Panginoon, ay ganun din ang lubos niyong pagtanggap sa amin, lalong higit kami na lumalakad sa inyong mga layunin o mga plano para sa amin, Panginoon. Help us to be strengthened each and every day of our life, Panginoon, malayo sa anumang karamdaman, sakuna o mga panganib, Panginoon, because we know, Lord God, na hindi pa kami mawawala sa mundong ito, Panginoon, kung hindi pa tapos ang misyon na pinagagawa niyo sa amin, Panginoon. Narito ang aming buhay, Panginoon, handang ialay para sa inyo at sa inyong mga gawain dito sa mundo upang mapalawig ang mga sumasampalataya at may pagtanggap ng tuluyan sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya ngayon po, Panginoon, dinadalangin din namin sino man ang may mga pinagdadaan ng pinansyal, Panginoon, mga utang, mga sa trabaho, Panginoon, sa negosyo, Panginoon, at ang mga nagpapagawa ng mga churches, Panginoon, ng mga school, mga hospital, Panginoon, na mga Christian at mga mananampalataya sa inyo, Panginoon. We know, Lord God, that you have a purpose, Panginoon, kung bakit nangyayari ang bawat bagay sa aming buhay. At sabi niyo nga, Panginoon, hindi lamang sa mga oras ng kaligayahan at saya kami magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, kailangan na lagi-lagi nagpapasalamat kami, maganda o pangit man na nangyayari sa amin, Panginoon, ay nagtitiwala kami that you know what you are doing for us and to us, Panginoon. Hindi, Panginoon, sino man nagbabalak bumili ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid o panglupa, Panginoon, no, Lord God, na ipoprovide niyo po ang lahat ng pangailangan ng kahit sino, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay magamit ang mga bagay na ito para sa expansion ng inyong kingdom dito sa mundo, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malala o hindi, Panginoon, physical, emotional o spiritual man, Panginoon. Alam namin, Lord God, na bago pa man namin hilingin o idalangin, Panginoon, ay alam nyo na idadalangin namin, Panginoon. Kaya nga po, we declare, Panginoon, na hindi ang kalooban namin ang mangyari, kundi ang kalooban niyo lamang po, Panginoon, because you are God, our provider, you are God, our healer, Panginoon, and with you, nothing is impossible. Kaya, we pray also, Lord God, para sa mga pakikisalamuha namin sa aming kapwa socially, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang mag-harmonize, Panginoon, ng aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, na hindi magkaroon ng inggitan, ng panibugho o sama ng loob, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay iisa kami
sa pananampalataya at pananalig sa inyo, Panginoon. Kaya kami po ay rest assured, Panginoon, na kahit anumang oras, Panginoon, na kami inyong pagpahingahin na at kunin patungo sa inyong kaharian dyan sa kalangitan, Panginoon, ay maluwalhati at buong puso po namin ibinibigay sa inyo. Kaya din, Panginoon, humingi din po kami ng comfort, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na kilala namin o makikilala pa, Panginoon, na dumadanas ng kawalan, Panginoon, dumadanas ng matinding pagsubok sa buhay, Panginoon. But we know, Lord God, you will help us, Panginoon. Gagamitin yung bawat isa sa amin para mamahayag sa mga kailangang bahaginan ng inyong mabuting balita tungkol sa kaligtasan, Panginoon. Sapagkat ang mundo ay pasama ng pasama, Panginoon, at mas nangingibabaw ang mga gawa ni Satanas. Ngunit hindi sila magtatagumpay, Panginoon. Susubukan nila, Panginoon. But they will all lose, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon at kailanman, at walang makapapantay sa inyo, Panginoon. You are the great among the rest, Panginoon, and all-knowing, all-powerful, Panginoon. Kaya ano pa ba ang hahanapin namin kundi kayo lamang, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, we pray, Lord God, para sa mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, mga misyonero, Panginoon, na naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang maabot ang aming kapwa, Panginoon, na malayo o wala pang relasyon sa inyo, Panginoon. Help us, Lord God, to be bold enough, Panginoon, na ipakilala kayo sa lahat ng tao na aming makakasalamuha, Panginoon. And nawa, Lord God, nasa sa kanila na po, Panginoon, kung tatanggapin kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon, dahil alam po namin ang lahat ng bagay ay hawak niyo, Panginoon. Kung tatanggap ang isang tao, Panginoon, kayo ang nakakaalam, at kung hindi siya tatanggap, Panginoon, ay kayo pa rin po ang nakakaalam. We submit everything into you, Lord God. And dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bansang Israel, Panginoon, na inyong chosen country, ang Philippines, Panginoon, aming bansa, Panginoon, that there will be peace, no more war, Panginoon, no more kaguluhan, Panginoon, bagkus mas maraming trabaho, Panginoon, na kumikita ng malaking pera, Panginoon, nang sa gayon ay pangtustos sa bawat pamilyang Pilipino, Panginoon. Kaya din, Lord God, dinadalangin namin ang lahat ng mga bansa, Panginoon, na nagbabalak ng mga gulo o away sa bawat karatig mga bansa, Panginoon. We pray, Lord God, that the plans of all this person, Panginoon, na hindi magwawagi sa inyong kalooban, Panginoon. Sa pagkatabang nabubuhay kami, Panginoon, ay laging meron kayong misyon na inihahanda at pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Ganyan po, Lord God, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, alam namin na ginagabayan nyo kami at hindi kami mapapahamak once we put our trust, love, and patient, Panginoon, na mangyayari ang mga bagay according to your will sa aming buhay. Ikaw po ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at anumang mga secret petition ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang sumagot, Panginoon, sa mga ito, Panginoon, at maipag-pray over din po ng mga pastors, priests, evangelists, Panginoon, na available sa bawat mga gathering o churches, Panginoon, na makakakilala ng mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon. Ano pa man po mga hinihiling ng bawat isa, Panginoon, ito man ay lihim o dilingid, Panginoon, ay kayo na po ang nakakaalam. Kaya patuloy namin pinagkakatiwala ang aming buhay, Panginoon, at nilalagay namin sa inyo mga kamay, Panginoon, ang aming great future in life, Panginoon. Ikaw mataas, mapapurihan sa aming buhay. This we pray in the Father Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.